Jebary Respicio! Attorney Harold Respicio, may nag-walkout ba kanina sa hearing ng libreng prangkisa para sa mga tricycle drivers dito sa bayan ng Reyna Mercedes Isabela? What? Alright, ganito po ang nangyari kanina. Meron po dapat hearing kanina, public hearing, at may mga resource persons kanina na inimbitahan namin at meron kaming hearing na ginawa kanina sa munisipyo, pero natapos po kaagad. Hindi po natuloy yung testimonya ng mga resource persons dahil sabi ng mga iba, nag-walkout daw sila, pero ganoon ba talaga ang nangyari? So ito po ang nangyari kanina. Ang nangyari po, nung tinawag ko yung specific resource person kanina para magsalita, at umupo doon sa witness stand, yung dapat kinaupuan para tanungin ko siya ng specific questions para mag-elicit ng specific answer sa kanya, biglang tumawag sila ng recess at sabi nila hanggang alas 3 lang daw yung permission sa kanila na mag-testify sa proceedings kanina. What? At bigla silang nawala. At ayun, hindi na natuloy yung proceedings kanina, naging open forum na lang. So ganito po ang nangyari kanina. Kaninang hapon, alas 2 ng hapon dito sa aming bayan sa Reyna Mercedes Isabela, Philippines, meron pong naka-schedule na public hearing para sa proposition ko na ilibre yung prangkisa ng mga tricycle drivers dito sa ating bayan. Marami po kaming inimbita. Kasama po dyan yung representative ng LTFRB, ng LTO, ng police at ng ating finance dito sa ating munisipyo at yung representative din ng mga tricycle drivers dito sa ating bayan. At napaka-grateful ako at dumating sila kaninang hapon sa aming bayan. Pero ganito po ang nangyari. So maganda po na nag-umpisa yung ating proceedings kanina at ang una pong nagsalita ay yung member ng LTFRB. At sabi niya, maayos yung kanyang sinabi kasi ang sabi lang niya ayon daw sa charter ng LTFRB, kailangan ng resibo kapag sila ay mag-a-apply ng prangkisa sa LTFRB. Pero pretty much yun lang yung limitation na sinabi niya at tinanong ko siya, pero sir, kung kailangan mo ng resibo, pwede bang nominal na lang yung bayaran kahit hindi zero, basta may resibo, kahit piso yung bayaran, yun yung sabi niya. Sabi niya, pwede daw kahit piso na lang yung bayaran. O di parang libre na rin po yun. Okay, thank you so much, head ng LTFRB, kasi binigyan mo kami ng daan para malibre talaga yung prangkisa. Yay! As far as that resource person is concerned, okay po tayo. Yung sumunod na resource person, natapos kaagad yung LTFRB na resource person, so napakabilis po. Yung pangalawa na resource person ay galing sa Treasury Department ng munisipyo ng Reyna Mercedes Isabela. At siya ay nagbigay ng opening statement. Ako ay na-excite sa kanyang opening statement dahil ang dami kong i-prepare na question para sa kanya. Magtatanong talaga ako specifically about sa budget ng bayan kasi yung tono ng kanyang pananalita ay, sabi niya, napakaliit ng kita ng ating bayan. Parang ang tono ayaw niyang i-promote yung libreng prangkisa para sa ating bayan. Kasi daw napakaliit yung kita ng ating bayan ng Reyna Mercedes. Yung income lang daw natin ay 21 million. Wow! At saka marami pa daw yung dapat pagkagastusan ng ating bayan tulad ng sweldo daw ng mga taga-munisipyo ang baba daw ng kanilang sweldo. So mahalaga daw na huwag ilibre yung prangkisa ng mga tricycle driver. So wow! Yung tono ng kanyang pagsagot, alam naman natin dito sa ating probinsya, nag-iisa lang si Attorney Harold Respicio sa ating munisipyo. Tandaan niyo po, yung nakaupo sa ating munisipyo ng kumpanya ay hindi natin kasama sa partido. Yung mayor, at yung mga councilors at lahat ng mga administrative na tao dyan sa munisipyo. Kaya kapag yung mga ganitong setback, pwede nating i-expect yan parati. Pero pagdatingan na sa tanungan, doon tayo magkakaalaman kung totoo ba yung sinasabi mo o hindi. Kaya ina-expect ko kanina, yun nga, yung tono ng kanyang pananalita ay ayaw niya talagang i-promote yung prangkisa ng tricycle kasi madaming excuse madaming excuse. Kasi 21 million daw lang talaga ang kita ng Reyna Mercedes. At marami pa daw pagkakagastusan tulad ng sweldo ng mga empleyado dyan sa bayan ng Reyna Mercedes. Magkano para sa akin, magkano lang naman yung kinokolekta mula sa prangkisa ng mga motor dito sa Reyna Mercedes? Mga between 500,000 pesos papunta sa 1 million pesos, maliit lang. Ang gusto ko sanang tanungin ay magkano ba talaga yung totoong cash flow ng Reyna Mercedes? Kasi yung binanggit mo, sir, local income lang yan. Pero magkano yung national revenue allotment? Magkano yung excise taxes? Kasi ang treatment na niyan, ayon sa Department of Finance, ay income na po yan. So kailangan mo magsabi ng totoo, sir. Kasi syempre makikita naman natin yung report ng Commission on Audit, hundreds of millions ang cash flow ng Reyna Mercedes. Kasama na dyan yung national revenue allotment. At saka yung
excise taxes. So hundreds of millions yan na cash flow. Parang income na rin po yun. Available na pera na igastos sa taong bayan. So tatingin nyo po ba may dent na magagawa yung ilibre mo na kalahating milyon up to 1 million lamang na nakokolekta mula sa prangkisa ng mga motorsiklo? May dent ba yun sa kita ng taong bayan? Kasi ang lumalabas, sabi niya may dent daw eh. Kasi 21 million lang daw ang kita. Kaya ang gusto kong itanong sana ay, totoo ba yung sinasabi mo, sir? Hindi ba kita yung excise taxes? Hindi ba kita yung hindi ba cash flow yung national revenue allotment? Hindi ba natin magamit yung pera na iyon para sa mga sinasabi mong gastusin? Kasi parang ang nangyayari, iniipit mo, ayaw mong pagbigyan yung prangkisa eh. So yun lang po, ang request ko kanina, pangalawang resource person pa lang yan. Yung unang resource person, walang masyadong pushback. Yung pangalawang resource person, nagaling sa treasury ng ating bayan, yun may pushback. Kaya ang sarap sanang tanungin. Wala pa naman akong sinabi, wala pa naman kaming debate. Pero magkakaalaman tayo, pagdating sa questioning, kapag ginagay mo yun, sa witness stand, yung parang nakikita ninyo sa Senate o sa Congress na siya yung uupo dun sa gitna at sasagot siya sa mga tanong. Eh yun ang sinabi ko kanina, kaya sinabi ko, point of order sir, ilagay nga natin sa upuan yan at masagot na at matanong natin ng specific question at umasa tayo ng specific na sagot. Tapos nakita ko biglang nag-recess. Biglang nag-recess at naubos yung mga tao na nakaupo dun sa resource person at lahat ng mga konsehal nandun, nag-convince sila dun sa likod, privately, sa likod ng function hall kanina. Eh syempre, in-expect ko na rin yung pushback na yun kasi hindi siguro nila inaasahan na maki-question sila directly. Eh pero sir, kailangan nating i-question ng directly. Ang sabi nila, paglabas nilang ganun, hindi daw nila inaasahan na hanggang lagpas alas 3 yung session ay yung hearing kanina. Pero boss, kung inimbitahan ka ng alas 2, expected yan hanggang pagkatapos ng business day, hanggang alas 5. Dapat nga sa susunod, ang gagawin natin, mag-start tayo ng alas 8. Tapos tapusin natin hanggang hapon para wala na tayong lusot. Kasi doon sa pag nag-hearing sila sa Congress saka sa Senate, wala namang sasabihin, ay sir, sorry, hindi na ako makapag-continue kasi hanggang alas 3 lang yung paalam ko. Hindi po. Kapag pumunta ka sa amin, nandun ka sa lugar namin, kami yung magsasabi kung tapos na o hindi. Kaya yung mga kapag nag-hearing sa Senate saka Congress, hindi ba natatapos sila kahit gabi na? Basta gusto nilang tapusin. Yun. Meron po. Pero syempre, nakikita ko naman yung discomfort na nila kanina kapag ayaw mo namang makipagtulak hila sa kanila at magsigawan kayo kanina. Pag pinagbigyan ko na lang. Kaya sabi ko kanina, sige, bahala kayo. Basta ituloy natin next time, next hearing, maganda kayo. Pauupuin talaga kayo dyan sa stand at tatanungin ko talaga kayo ng specific question at handa kayo sumagot ng specific answer. Makikita nyo po yung mga nangyari kanina sa hearing. Magkakaroon po tayo ng mga cut, ilagay natin dito sa Facebook para makita natin yung mga totoong kulay ng mga resource person natin at tao natin sa munisipyo. Kasi dito po talaga tayo magkakaalamanan. Kasi ang ginagawa ko lang naman po, ay pinapropose ko lang naman yung mga pinapangako natin noong kumpanya. At yun din naman ang sinasabi ng mga tricycle driver, di advance ko. Pero ang nangyayari po ngayon, ngayong totoong hearing na parang hindi nyo pinangako nung kumpanya, parang pinangako nyo naman yan. Pero ngayon, puro pushback ang nararamdaman ko Parang ayaw nyong ipasa. Parang narinig ko last time na ipinangako nyo yan last time. Diyan po makikita ang totoong kulay natin bilang tao kapag nakaharap na tayo sa publiko kung meron ka ba talagang sariling paninindigan o wala. Alright? Kaya dapat ihanda ka sa publiko, iharap ka sa publiko at matanong ka ng mga direct na question at sumagot ka ng direct na answer at sabihin mo yung totoo dahil magkakaalaman tayo kung nagsisinungaling ka o hindi. So umaasa po tayo next time na ganun ang mangyayari. Ay, medyo nababagalan lang po ako sa process tulad nga po ng sabi ko sa inyo, kung sa totoong buhay ito, kapag sa private sphere, kapag sa isang private company, mabilis ka agad masusolve itong mga to dahil meeting, diretsahan ng sagot, diretsahan ng tanong, prangkahan ka agad, may palisiya ka agad. In less than one day, may policy ka na kaagad. Kaso nga lang, limitado tayo ng mga rules natin dito sa ating konseho. Wala naman akong control. Once a week lang yung ating session. Tapos yung mga committee hearings, ayun din, nagiging once a week na lang ang nangyayari kada topic. So ang bagal. Kaya kailangan natin maghintay pa next week. Kaya kung pwede nga lang sana, araw-arawin na natin Pero wala tayong magagawa. Yun ang gusto ng council. Hindi ko naman pwedeng ipilit kung ano yung gusto ko. Kaya marami pa po ang makikita natin na mga hearing na mangyayari sa atin.
Sa susunod, makikita nyo po yung mga edits dito. Kung gusto nyo live, i-live na natin kasi hindi ko lang masyadong nila-live kasi naawa lang ako sa mga resource person at ilang mga nagsasalita kasi kumbaga yung mga ganyang open na forum, lahat tayo nagsasalita pero since lahat nagsasalita, lahat tayo pwedeng magkamali at pwedeng tama. Nakakaawa lang yung iba kasi kapag hindi tama yung mali at alam kong parang kapag mababasa ng ibang tao, baka mabash lang siya, naawa lang ako kaya ako minsan nagdadalawang isip akong i-live. Pero kapag nakikita ko na po na ganito, na wala hindi ko makuha yung gusto ko kahit tinatry ko nang magpakabait, maging maayos yung treatment, pinagbibigyan ko na, hindi ko masyadong hinaharang. Sabi nga nila, H-A-R-A-N-G-U-E sa English. Hindi ako masyadong naging agresibo sa mga hearing. Pero kung ayaw nyo pa rin, yan ang gusto ninyong style, di pabayaan na lang natin ang taong bayang humusga ng inyong pagkatao. I-live na lang natin sa susunod. Para mabasa ang inyong totoong kulay. Para yung mga, may kita po ninyo, mahalatan nyo naman Para kanina nagkaroon ng open forum, nagsalita yung leader ng senior citizen ng Turod, nagsalita yung leader ng TODA, nagsalita yung mga ibang opisyalis. Maganda po yun, healthy po yun, iba't iba yung opinion. Pero yung tone na narinig ko is bakit parang ayaw nyo? Kasi nung kumpanya parang gusto nyo naman. Parang ngayon ayaw nyo na. Pero sabi nila, syempre mga kakampi naman yan ng administrasyon doon. Wala kang magagawa, Harold. Pinadala yung mga yan para magsalita in their favor, para harangan ka. Kasi daw, chismis lang to, hindi ko sinasabing totoo. Lahat daw ng proposition ko haharangin. Alright, no problem. Pero kung gusto nyo magsalita, upo kayo dyan at tatanungin ko kayo specifically at sumagot kayo specifically. At sabihin nyo yung totoo. Dahil malalaman ko rin kung magsisinungaling kayo at nakikita kayo ng taong bayan. Pero kung yan ang style ninyo, di yun ang style ninyo. Kaya nakikita ko po yung pushback kahit yung head ng TODA. Yung head ng TODA, mga TODA, yan ba talaga ang gusto ninyo? Kasi yung head ng TODA, yung tono niya kanina, ayaw niya rin ng libreng prangkisa. Bossing, nung tinanong ko yung mga tricycle driver dito nung kumpanya sa ating bayan, gusto naman nila ng libreng prangkisa. Pero ngayon kapag nagsasalita ka, parang ayaw mo Mga TODA, binoto nyo ba ito? Binoto nyo ba ito na maging president o in-appoint lang? Kapag in-appoint lang to, palitan nyo na to. Magboto kayo ng dapat na mag-represent sa inyo. At saka mga TODA dyan, huwag kayong tahimik lang kapag nandun kayo sa hearing, magsalita din kayo. Kasi natatakot kayo, halatang takot kayo, ayaw nyo magsalita ayaw nyo magsalita Kaya hindi na ipagtatanggol yung mga gusto ninyo, hindi natutupad. Buti nga lang, merong isang matapang na nagsalita galing sa Sinipil, meron siyang prangkisa, operator daw siya. Ayun, nagsabi niya, simple lang naman yung issue. Sabi niya, ang issue lang dito is gusto ba natin ng libreng prangkisa? Siyempre, yes. Napakasimple ng tanong. Kung makalibre ka doon sa operation mo, siyempre, kukunin mo yun. Kaso nga lang, ang diskarte ng iba, sabi nila, maganda yung sinabi ni Atty. Harold Respicio, kaso nga lang, ang daming kaso nga lang. Pero para sa akin, sa sarili ko, ibang issue na yun, madam. Pag-usapan na yan natin next time. Kaya kung gusto mo ng mas mababang pamasahe, pwedeng pag-usapan na yan natin sa ibang issue. Kausapin mo kaya yung counselor mo at siyang mag-promote yan. In the meantime, ito muna tong issue na to, libreng prangkisa, alright? And ganoon din yung mga libreng mas mababa daw dapat sweldo, tapos yung pamasahe, tapos sinabi rin nila, yung libreng gasolina nga, hindi na ibibigay. Again, ibang issue ulit yan, madam. Okay lang, magsalita ka, okay lang. Kung open forum, sabihin mo yan. Hindi ko naman talagang ganyan. Hindi naman tayo lahat matalino. Lahat naman tayo pwedeng maging bobo at some point. So, ibig sabihin, kahit may karapatan kang magsalita, meron ka rin karapatan maging mahina yung sinasabi mo. So, kung yun ang sabihin niya, para sa isip ko lang naman, okay, madam, magsalita ka lang, okay lang. Kasama yan sa kalayaan natin. Pero sana ibang issue na yan. Sabihin mo lang yan. Pero sana yung mga ibang konsehal, i-take up nyo yun. Kung yun yung position ninyo, i-take up ninyo, i-introduce ninyo a separate proposition, gawin natin subject matter sa susunod na hearing at sa ibang subject matter para matalakay natin specifically yung issue na yun. Kaya yun yung mga TODA dyan, pumunta nga kayo dito, yung mga nagre-represent sa inyo, mukhang hindi nila dadalhin yung libreng prangkisa. At saka mukhang naitanim yung president ninyo Yung mga nagre-recite kanina sa hearing, parang naitanim din Ayaw nila ako suportahan At tingnan natin paano mag-comment yung mga sangguniang bayan natin sa susunod. Kasi lahat po ito, tandaan po ninyo, hindi ko kakampi. Hindi ko kasama yung mga sanggunian, hindi ko kasama yung admin, lahat ng admin sa bayan natin, hindi ko kakampi. Itong mga tao na to, na leader kuno, hindi rin natin kakampi yung mga yan. Hindi naman binoto yung mga yan, leader kuno.
Kaya kapag kung sa tingin ninyo gusto niyo talaga yan, mga tricycle driver, kayo ang pumunta diyan at kayo ang mag-recite sa open forum. Kayo yung magsabi kung ano talaga ang gusto ninyo. Dahil nag-usap-usap tayo ng kumpanya hanggang ngayon, yan ang gusto ninyo. Okay? Ang maganda lang kanina na narinig ko is yung sinabi ng isang magaling secretary natin ng sanggunian dito sa Mercedes kasi siya rin ata ng head ng franchising dito sa bayan natin noon. Maganda yung sinabi niya. Kasi daw kapag linibre mo yung prangkisa, pwedeng i-open niya i-open niya yung floodgates kumbaga. Yung kumbaga lahat na lang ng gustong mag-apply, so unlimited na. Maganda yung mga ganung comment, yun yung mga comment na ine-encourage ko. Kasi i-refine niya yung batas. Alright, thank you so much dun sa comment na yan kasi yan yung sabi niya kasi marami kang may open na pwedeng hindi magandang mangyari kapag ginawa mo yung bagay na yan. Very good, sir. Thank you so much dun sa contribution mo na yun dahil gusto ko yan na marinig kasi kung meron totoong concern na yan, gusto kong i-incorporate yan doon sa limitations ng ating pinopropose na policy. Hindi ibig sabihin na kapag sinabi ko na gawin na nating libre yung prangkisa, ay wala na tayong ibang controls na pwedeng ilagay. Kasi kapag germane naman yung topic or yung issue sa pinopropose ko na ordinansa, pwede nating idagdag yan doon sa ordinansa mismo. Kaya kapag sinabi ni Sir na, be warned, Harold, kapag linibre mo lahat yan, bubuhos na lahat yung mga nag-a-apply ng prangkisa. Ang dami ng masyadong prangkisa, mas marami ng tricycle kaysa sa mga pasero sa bayan natin. Alright, sir, no problem. Pero it doesn't mean na kailangan mong buwagin yung ordinansa mismo. Hindi ibig sabihin na obstacle na yan para ilibre natin yung prangkisa. No problem. Kasi posible pa rin na ilibre mo yung prangkisa pero maglagay ka ng controls pagdating sa ganyang economic effects. Halimbawa, pwede pa rin na libre yung prangkisa pero kung sinasabi mo na magiging unlimited na yung mga mag-a-apply ng prangkisa, di gawan mo ng quota. Ganon din po naman yung ginagawa natin sa immigration, di ba? May quota sa immigration or may quota sa ibang license. Di gawa ka ng quota. Or kung paano mo naman i-determine kung sinong mag-enjoy ng franchise. Yung purest way niyan is gawan mo ng draw lots. Bunutan tayo kung sino yung magkakaroon ng prangkisa. Or prior claim or vested interest. Ibig sabihin yung mga meron na talagang prangkisa ngayon, yun yung ipaprioritize mo. Yun yung masarap na pakinggan. Kahit sabihin mong konting pushback yun yung gusto kong marinig dahil pwede nating gawan ng paraan, valid yun kasi germane yun sa issue at i-improve niya yung ordinansa. Kaya nga masarap silang, yun yung masarap interviewin. Kaya nga sinasabi ko na dapat umupo kayo sa witness stand at ang sarap yung interviewin ng specific na question at umaasa ako ng specific at honest na sagot. Yun ang gusto kong ma-interview dahil kapag sinabi niya, sir, okay yung sinabi mo na libre ang prangkisa pero ganito ang mangyayari. So, tatanungin ko siya, alright, ganyan palang mangyayari. Pero pwede pa rin natin ituloy itong ordinansa? Yes. Pero paano natin ma-address yan kung merong ganyang risk? Alright, gawin natin ganito, maglagay tayo ng quota. Alright, so sino ang pipiliin natin? Kung sino ang ipapasok natin sa kukuhan ng prangkisa? Ayun, gusto kong hingin kasi ang resource person, ang role niya talaga is liwanagan tayo, magsabi siya ng totoo para ma-refine natin yung proposition at maging maganda yung proposition. Pero ang maganda pong attitude kapag nagpro-proposition tayo ng ganito is positive attitude, katulad ng attitude ng secretary na nagsalita kanina, yung secretary ng sanggunian. Kasi parang maganda yung attitude na yun kasi germane sa issue yung sinabi niya at nagbibigay talaga siya ng positive feedback at specific yung sinasabi niya, valid. At ang sarap niyang kausap ng balikan para lang maituloy natin yung ordinansa at the same time, meron tayong protective measures na ilalagay doon para yung mga hindi magagandang mangyayari economically na sinasabi niya, ma-address natin at ma-refine natin, magkakaroon tayo ng golden ordinance at napakaganda. In other words, ang tono dapat natin pagpasok sa mga hearing at pasok sa mga session, dapat medyo positive. Positive, kumbaga, para ka dapat nasa negosyo kasi sa negosyo, hindi pwede negative. Halimbawa, kapag may mga client ako dati na pumupunta sa opisina, kapag gusto nilang magnegosyo, nag-a-apply ng lisensya, hindi ka nila kukuning abogado kapag negative ka Kasi pupunta sila sa'yo para magawa yung isang bagay, kaya gumawa ka dapat ng path para magawa yung isang bagay, no matter what. Basta pasok siya legally. Yun yung magandang attitude. Kaya na-train ako na mag-isip na kapag may ipag-usap sa akin at may gusto siyang gawin, dapat positive thinking ka dapat at mag-isip ka ng solusyon kaysa sa i-shutdown mo yung proposition niya. Kasi pareho po yan, yung mga TODA ngayon. Pagkausapin mo lahat ng TODA, gusto nila yung prangkisa na libre. Wala namang issue dyan Kaya maging positive dapat yung attitude natin. Pagpasok natin sa hearing,
Positive attitude, i-encourage natin, maging honest tayo sa limitations, yung mga risk, tulad ng sinabi ni Secretary kanina, napakaganda yung sinabi niya, welcome yun, yun po ang gusto kong marinig. At sana, open din sana kayong sumagot ng specific question at tatanungin kayo ng specific answer para po mapaganda natin yung ordinansa finally. Yun po yung magandang attitude. Ang ayaw ko po na attitude ay yung negative attitude. Halata naman kapag negative attitude eh. Kapag nagsalita, parang ayaw niya na talagang pumasa. Yung negative attitude dyan kanina, yung head ng TODA. At yung head ng Treasury kanina nagsalita, negative attitude. Yung leader ng senior citizen sa Turod, negative attitude. Kasi marami silang pushback na sinasabi, pero I think irrelevant yon doon mismo sa legal possibility ng ating proposition. Yung sinabi ni Treasury kanina, syempre, fiscal feasibility yung sinasabi niya. So, okay pa rin yun. Valid pa rin yun. Pero, ang gusto ko sana ay, nung sinabi ko na umupo siya sa harap, sana umupo siya sa harap. Kasi halata naman na iniiwasan niya yung specific question at umiiwas siya na magbigay ng specific na sagot. Dahil yung mga figure na sinabi niya sa akin kanina, hindi ako naniniwala. Kasi po, kailangan mong ma-elicit yung mga accurate na information, kaya nga resource person eh. Dapat accurate yung information na ibibigay mo para matulungan mo kami na gumawa ng batas productively. Para po mature yung usapan natin at professional, hindi tayo nagsisinungalingan harap-harapan. Hindi ba? Kung talagang mali, di mali. Kung ayaw dalhin, kasi at the end of the day, sabi mo nga, at the end of the day, ang boboto rin naman dyan yung committee report. Lahat naman yun, hindi ko kakampi. Baka matalo rin ako sa committee report. Pagdating sa session, pag magbotoan ng taas ng kamay, baka matalo rin ako, di ba? Kasi magkakasama rin naman kayong lahat. Pero at the same time, habang kaharap nyo ako, ang tama naman ay tanungin ko kayo specifically. Ihaharap ko kayo sa tao, sumagot din kayo ng tama. Dahil ang unang pananagutan ninyo ay sa taong bayan, dapat nakikita nila kung paano kayo umaasta. Dahil sa kanila mismo, yung tungkulin ninyo, diretso sa kanila. Silang huhusga sa inyo kung ginagawa ninyo ng tama yung trabaho ninyo. Ganon din yung ating mga konsehal, bahala kayo. Gagamitin yan sa susunod na eleksyon. Hindi kayo mananalo kapag hindi nyo iboboto yan. Kung hindi yan agree sa gusto ng sektor na pinopromote natin. At ganon din yan, siyempre sa mayor, yung mga nangangarap na maging mayor sa ating bayan, huwag nyo akong isama dyan, hindi ako nangangarap maging mayor. I-take note nyo lahat ng ito, naka-record ito. Kung gusto nyong manalo bilang mayor sa susunod, suportahan nyo to. Nasa inyo yung sektor ng TODA ngayon. Sa totoo lang, napaka-unwise yung ginagawa ninyo na pinupushback ninyo. Malinaw na malinaw yung policy na dapat diretso na libre, di ba? Hindi naman mahirap isipin yun. Kung ano-anong pinagsasasabi mo, sinasabi mo na 21 million lang kita natin, obviously hundreds of millions naman ang kita ng bayan natin. Tapos sinasabi mo, kulang pera, kailangan ng sweldo ng mga tao dito. Anuhin mo yung 500,000 o 1 million pesos para sa sweldo, meron bang magagawa yun? Konti na nga lang na may sasave mo, malaking ginhawa yun para sa mga tricycle driver, ipagkakait mo pa. Siyempre, ang natural na masusunod dyan, matatanong dyan, kaya siguro umiiwas sa question itong mga taong ito na specific. Kasi matatanong dyan, ano ba yung ibang gastusin ng ating bayan? Patingin nga yung budget, sinasabi mo wala ng pera. Bakit ka nagtitipid ng 1 million mula sa mga tricycle driver? Dito mo pala ginagastos yung pera sa mga project na ito. Itong mga project na to hindi pa tapos. Nakita ko itong project na to hindi pa tapos, oh. Sino nagpagawa nito? Tapos sinasabi mo na walang pera. Ano pa itong mga project na to? Mamaya may mag-bring up pa dyan, kung sino-sinong yumayaman sa ating bayan, Siyempre, natural na may i-bring up yan. Kapag sasabihin mo na walang pera ang taong bayan, talaga sir? Talaga sir, bakit parang ganito yung lifestyle ng mga certain na tao dito sa ating bayan? Di ba? Natural na matatanong yan. Bakit ganito kalaki yung gastos ninyo para sa isang project na ito, wala namang nagawa? Mas mahalaga pa ba itong project na ito? Napakalaki ng halaga na ginastos nyo dito, pero yung 1 million pesos na masisave natin para sa mga tricycle driver, ipagkakait nyo pa? Doon po lumalabas ang totoong kulay ninyo. Kaya po, hindi nyo may iwasan sa susunod na tatanungin kayo specifically at sumagot po kayo specifically. Kanina po, pinagbigyan ko lang kayo dahil ayaw ko naman makipagsigawan sa inyo. Pero obvious na obvious po
na kinokontra nyo at kokontrahin nyo lahat ng proposition ko. Okay lang po yun. Kung kontra kayo sa boto, okay lang. Basta gawin lang natin yung totoong proseso at pabayaan nyo akong gawin ang trabaho ko. At ang trabaho ko ay ilabas ang katotohanan sa taong bayan. Kaya kapag tinawag ko kayo at sasabihin ko na umupo kayo dyan para matanong kita ng specific question at para ma-elicit ko sa iyo yung specific na sagot na makatotohanan, huwag mo sabihin sa akin na nangihingi ka ng recess at ang paalam mo lang ay hanggang 3:00. O kaya sabihin mo, next week na lang. Hindi pwede. Kailangan mo umupo. Ay, naku. Alright, babasahin natin itong mga comment. Yun na, sabi ni Lesur Adnorov, parang hindi nila maintindihan na porket libre unlimited na. Oo nga, totoo yan. Porket libre, ibig sabihin, yung concern nila ayun, magiging unlimited na daw yung kuha ng prangkisa. Hindi po totoo yun. Pwede mong lagyan ng control yun. Hindi yun bubuhos. Pero hindi yun dahilan para hindi mo i-promote yung concern na yun. Kasi in itself, yung concern na yun, valid yun. Kung baga parang gusto mong magpakasal eh. Parang magpakasal na tayo. Talagang magpakasal tayo pero ang dami mong iniisip. Mahal. Wala akong baka mahal ang magpaaral ng bata, magpakain ng bata. Totoong concern yun. Pero ibig sabihin, sapat ba yun para hindi na kayo magpakasal? Kung totoong nagmamahalan naman kayo, hindi ba? Ganon din sa prangkisa. Totoo naman na ayaw talaga natin ng franchise fee, makatipid tayo, maliit lang naman natipid yan eh. O di ituloy natin. Kung may konting concern, i-address natin yung concern specifically. Lagyan natin yung na controls, naglagyan natin ng ibang mga proviso, yung ordinance, para lang hindi mangyari yung mga kinakatakot natin na pwedeng mangyari. Kasi lahat naman po ng mga ordinansang ganyang may positive at merong negative. Alright? Ayun, sabi ni Lin Samoto wala namang mali sa libreng franchise. Bakit ayawan? Yun nga ang problema, Lin. Hindi ko rin maintindihan eh. Hindi ko rin kumpirmado tong chismis na to, pero ang chismis ay lahat daw ng proposition ni Atty. Harold Resvicio sa council namin, kokontrahin daw dapat. Hindi ko alam kung totoo to o hindi. Pero yun daw ang chismis. Ayoko namang maniwala sa mga chismis. Pero kung minsan ang chismis, kalahati totoo niyan eh. Kasi by context po, si Atty. Harold Resvicio, wala naman akong kakampi na nakapasok dyan sa munisipyo. Yung mayor dyan, lahat ng councilor at lahat ng mga admin officer dyan, lahat ng mga public official dyan, ay sinasabi nila, kalaban ko. Pero sa totoo lang, huwag nating isipin na kalaban. Pabayaan lang natin na gumawa yung proseso. Ang ayaw lang na nating mangyari ay kapag ginagawa na natin yung proseso ay umiiwas kayo sa proseso. At sasabihin ninyo hanggang 3:00 lang. Hanggang 3:00 lang ang ating hearing. Hindi pwede yon. Hindi pwede. Kung napapansin po ninyo, ang tono ng aking pananalita sa social media since matapos yung election at ang aking proclamation ay nagiging mabait ako, hindi po ba? Dahil sa totoo lang, sa totoong buhay, dapat kang maging mabait. Kung gusto mo na meron kang magawa kapag nasa private company ka, kapag may gusto kong magawa, kahit ayaw mo yung mga kasama mo, hindi pwede na nagchichismisan kayo at sinisiraan mo yung isa't isa at wala na kayong magawa. At ayun, kailangan mong i-assume na professional pa rin sila. So far, professional naman si Mayor sa akin, professional naman lahat ng mga kasama ko sa office, lahat naman ng nakikitungo ko, professional, pati naman yung mga SB, lahat, SB secretary, lahat, actually lahat so far. Sobrang professional, grateful nga ako sa kanilang lahat dahil wala akong nakikita na mali nilang ginagawa. Kasi kahit sinasabi ng mga chismis na, Harold, mag-ingat ka dyan kasi tinanim yan. Kasi right-hand woman yan ni Mayora, alam mo yan. Mga ganun, ang daming chismis, ayoko ng mga chismis na ganun. Basta ang nakikita ko na maayos yung pinapakita nila sa akin kahit yung loob nila ay galit sila sa akin or may tampo sila sa akin o gusto nila akong i-undermine, no problem. Gusto nila akong i-sabotahe, no problem. Pero so far, gawin niyo yung trabaho niyo because the moment na makita ko na hindi maganda trabaho niyo, i-call up ko yan. Papatanggal ko talaga kayo. Kaya kapag hindi kayo professional, kahit galit kayo sa akin, wala. Kaya so far, kung na-observe ninyo, wala pa akong kinuha na empleyado galing outside. Except yung administrative assistant ko. Wala pa galing outside kasi binibigyan ko sila ng tsansa na magtrabaho sa akin ng maayos. Pero so far, lahat sila maayos ang trabaho except sa mga resource person kanina. Except yung mga ilan na resource person kanina. So far, maayos. Pati si Mayor, maayos nakatrabaho. Kaya yung mga ibang chismoso dyan na sinasabi ninyo, Harold, magkano ang binayad sa'yo ni Mayora? No, huwag niyo akong bigyan ng mga ganyan na chismis dahil counterproductive yan, hindi maganda yan. Sinasabi nila, Harold, takot ka naman eh. Bakit parang ang bait-bait mo na sa mga video mo? Hindi.
No way. Are you stupid? Kasi dapat, kapag nagtatrabaho ka, kahit sa private company pa yan, kahit magkakaaway kayong lahat, counterproductive kapag may nega, kapag negative. Dapat good vibes lahat. Good vibes, good vibes, good vibes. Bigyan mo lahat, i-assume mo na goodwill lahat ng tao, and then nakikita ko naman so far, lahat goodwill. Ngayon, lahat goodwill, kaya masaya ang trabaho ko ngayon, dyan sa office, dyan sa taas, kasi walang pumipigil sa akin, sinusuportahan ako ng mga Ibig sabihin, pinapabayaan nilang gawin ko ang trabaho ko at lahat ng trabaho ay nagagawa ng maayos kahit hindi lahat ng proposition ko ay naipapasa. Okay lang yun kasi part yun ng process natin ng Republican process natin Kung ayaw nila yung proposition ko, kung ayaw nilang bumoto, okay lang. Wala akong problema dun. Pinapabayaan nila akong gawin yung lahat ng proposition ko at gawin yung hearing. Pero kapag gagawin na natin yung hearing at gagawin natin yung tama, gawin natin ng tama. Kaya ako nagla-live ngayon dahil medyo masama ang loob ko sa nangyari kanina. Hindi maganda yung ganun. Alam ko na lahat kayo ay may sariling agenda. Yung head ng senior citizen, yung head ng TODA, alam ko kung ano na yung agenda ninyo. Kukontrahin nyo ako. Hindi ko alam about sa mga counselor ko, mga council na kasama ko. Feeling ko, kukontrahin din nila ako. No problem. Walang problema. Kung magsalita kayo, malaya kayo magsalita. Kahit counter-narrative ang sabihin nyo, no problem. Basta malaya kayong magsalita at malaya din dapat ako magsalita. Malaya din dapat ako magtanong at dapat sagutin ninyo yung tanong at sumagot kayo ng makatotohanan. Dahil doon kayo pananagutin ng taong bayan. Kahit matalo ako sa boto sa committee hearing, kahit matalo ako sa boto sa session, wala akong pakialam, basta nailabas ko yung totoong kulay ninyo. Para sa susunod, kapag nag-exercise na ulit kami ng aming democratic rights, hindi na namin kayo iboboto. At syempre, itong mga resource person na to, kapag hindi nila kasama yung taong bayan, syempre, yung mga kasama rin nila, hindi na rin sila iboboto ng taong bayan. Kaya magpakabait po kayo, sir. Ilalabas natin yan. Dahil sa ginawa ninyong action ngayong araw na ito, hindi ako masaya sa nangyari. Iniiwasan kong maglabas ng bad vibes dito sa ating bayan. Ilalabas ko na lang kasi wala May pushback Hindi maganda. Kahit may pushback sana na maayos at sinunod niyo yung proseso, walang problema. Walang problema. Kahit bumoto kayo in the end na against sa akin, walang problema. Dahil alam ko naman, yun ang pagkatao na pinili ninyo Sa bandang huli, ang taong bayan rin lang naman ang huhusga sa inyo Alright? Para sa akin lang, kapag yan ang pinili ninyong buhay, parang hindi masaya yung ganyang buhay. Hindi ikaw ang nagde-decide para sa sarili mo. Halimbawa, kapag elective official ka, lalo na, siyempre, independently, naiboto ka ng tao, kahit kapartido mo pa yung yung nagsasabi sa'yo na ganito dapat ang gawin mo. Parang hindi ka na rin tao, sana hindi ka na lang tumakbo kung wala ka rin sariling isip. Hindi ka rin nakakapag-decide para sa sarili mo. Takot ka din magsalita. Takot ka rin kumontra. Ano pa ba namang yan? Ano ba namang buhay yan? Hindi masaya. Mas masaya kapag nabubuhay ka sa sarili mong terms. Ganon din sa mga resource person. Yung mga resource person, mga plastic tong mga to In the last election, yung nagsalita na isang resource person yan, kampi naman ng kalaban yan last year. Yung kampi namin yan last election Kung magsalita, grabe rin magchismis. Ngayon, grabe rin magchismis this time. Ngayon, baliktad din yung sinasabi niya. Halata naman, hindi naman natin maluloko ang taong bayan Halata masyado. Pero okay lang. Hindi naman ako magkakaproblema nun. Nabibideo naman kayo, lalabas naman kayo sa internet. Taong bayan din naman ang huhusga sa inyo, mga kapatid. So, okay lang yun. Masaya yun. Actually, tuwang-tuwa ako kanina sa exchange na ipinapakita ninyo yung totoong kulay ninyo kanina sa taong bayan dahil hindi ko na-expect na lahat naman tayo pwedeng maging matalino at pwede rin maging bobo sa mga sinasabi natin. Ang mahalaga is malaya tayong maging bobo. Hindi po ba? Kaya kapag ang sinasabi ninyo ay para sa inyong sariling agenda, okay lang naman yan. Di sabihin mo. I-post ko yan sa social media, taong bayan ang huhusga sa'yo. Public hearing to Kahit sino pwedeng mag-video, naka-live ka pa. O, di ba? Di taong husga. Kung ako nagkamali, di ako ang husgahan nila, di ba? Ganon din yung mga counselor, mga ibang resource person next time. Ayus-ayusin nyo konti. Kung ayaw nyo pa rin, di wag. Di ilabas na lang natin at magsalita na lang ako ng ganito. Kung every time na ganito yung nangyayari, hindi rin ako susuko hanggat hindi natin magawa ng tama. Tandaan po ninyo, ang gusto ko lang na mangyari dito sa ating bayan ay kahit hindi ko po kayo kakampi lahat, sa totoo lang po, mag-isa lang po ako sa opisina everyday. Wala akong kakampi. Wala po akong kakampi. Everyday po, pasok ako dyan. Sinasabi ng mga chismosa na hostile yung lahat ng environment ko. Pero okay lang. Di papasok ako, no problem. Hanggat hindi nila ginagawa, harap-harapan sa akin, yung pagsasabotahe nila sa akin, wala akong problema. Pero gawin niyo ang trabaho ninyo. So far, ang gaganda ng trabaho nilang lahat. Okay sa akin. Pero once nakita ko, harap-harapan sa mukha ko, na hindi ninyo ginagawa yung tama, ayun, doon ako lalaban, tulad ngayon. Hindi tama yung ginawa nyo kanina.
Yung hearing dapat hanggang matapos yung hearing ng committee, hindi pwede sasabihin nyo hanggang alas 3 lang ang paalam ninyo. Tapos nung sinabi ko na umupo na kayo, sasabihin ninyo na aalis na kayo hanggang alas 3 lang ang paalam nyo. Halata namang palusot eh. Kasi kung handa talaga kayo at honest talaga kayo, nung sinabi ko na umupo ka at bibigyan kita ng specific question at sumagot ka ng specific answer at honestly dapat, totoo, hindi ka dapat nanghingi ng recess. At patapusin mo dapat hanggang alas 5 yung hearing. Hindi mo sasabihin na hanggang alas 3 lang yung paalam mo. Halata masyado. Halata, sa totoo lang halata. Yung ere kaninang hearing halata na ito nga yung sinasabi ng mga chismosa na lahat kontra sa akin. Okay lang lahat kontra. Basta wag lang garapalan na hindi natin ma-exercise yung ating Republican process. Sabi ni Peter Sonia Galato, Patriarka, pumabor sana sila kasi para sa taong bayan. Oo nga, pumabor na kasi sa taong bayan. Wag kasi, sino ba kasi ang bumubulong sa inyo? Feeling ko sa loob ninyo, gusto rin nyo namang pumabor sa taong bayan. Nakikita ko sa mukha ninyo kanina eh. Kumbaga sa hearing kanina, ako lang yung energetic eh. Kung tatanungin mo naman yung tricycle driver sa labas, energetic rin sila eh. Pero nakikita ko yung mga leader kuno ng TODA na hindi naman ata binoto. Yung leader kuno ng senior citizen na hindi naman binoto. Hindi ko alam kung binoboto tong mga to. At yung mga appointed na mga public official, hindi sila positive. Bakit kaya? Boss, mas maganda ang buhay natin kapag pagsilbihan natin ng taong bayan. Alam ko sa puso ninyo, gusto nyong pagsilbihan ng taong bayan eh. Sa totoo lang, kung walang nag-i-impluwensya sa inyo, feeling ko kakampi naman kayo sa taong bayan dahil napaka-given naman at common sense naman itong pinopropose ko eh. Nalulungkot lang ako sa sitwasyon ninyo, bakit hindi kayo malaya para sa sarili ninyo? Ba't hindi malaya ang puso ninyo at isip ninyo? Yan ba ang buhay na gusto nyong ibuhay? Diyos ko dahi. Kawawa naman kayo, naawa ako sa inyo, sa totoo lang. Nakakaawa. Okay, marami pa pong susunod na mga proposition. Napakaganda niyan. Yung susunod na proposition ko, yung transparency bill, transparency ordinance. Wow, patay tayo diyan. Madami tayong madidiscover diyan. Siyempre, kapag wala kang masyadong ginagawang masama, ready kang mag-testify, di ba? Tanda kang sumagot specifically. Tingnan natin sa hearing kung masasagot sila or kung meron ulit mag-walk out. At meron din yung next time, itong si isang counselor natin, sabi niya, i-bring up niya daw yung tubig na madumi. Bring up natin yun, boss. Sabi ko nga sa kanya, ikaw na mag-propose kasi may nag-bring up sa akin yan nung Monday. Sabi ko, ilalagay ko yan for next Monday. Pero since ikaw na rin nag-bring up, ikaw naman, para hindi naman si Attorney Harold Respicio parati, para manggaling sa'yo, para ikaw ang bida. Ganun, marami po tayong darating. Excise taxes darating din yan sa susunod na panahon. Sa totoo lang, mga bossing, kung ako lang masusunod, kung diktatorial lang tayo, at ako yung diktador, sunod-sunod to, dapat araw-araw to, dapat sob-sob na lahat. May limitasyon lang talaga tayo dahil hindi naman ako nasusunod. Yung proposition ko na maging 3 beses yung session sa isang linggo, hindi naman nasunod. Kasi ang bumoto ayaw rin naman nilang bumoto ng 3, gusto nila 1 beses lang. Ganon din sa mga committee hearing. Kaya wala akong magawa, kaya ganito kabagal. At ang hirap, kailangan pa natin ng 1 linggo ulit. At kada week, ang liliit ng progress natin. Medyo mabagal talaga. Pero okay lang yan, at least meron tayong mga mabagal din ang balita natin. At least kada linggo, isa lang yung binabalita natin at meron tayong sapat na panahon na i-ventilate yung isang issue. Marami tayong magagawa na video at maraming public discourse na mangyayari. Nagtatagal yung issue, naluluto siya ng 1 linggo o 2 linggo bago matapos kaysa yung isang bagsakan. Hindi na natin alam kung ano yung papatulan natin na issue dahil sabay-sabay lahat. Ang bilis. At least ngayon, kasi ang ine-expect ko naman ay hindi naman ako susuportahan ng mga counselor na kasama ko at mga resource person natin. Bagalan na lang natin ha. Huwag kayo masyadong maging impatient. Kasi ang mangyayari na lang nito ay, kasi yun talagang limitation, ang gagawin na lang natin, one at a time, bagalan natin, pabayaan nating maluto ng mabuti yung issue na iyon, mag-simmer, mapag-usapan ng napakatagal para yung mga gumagawa ng kalokohan at gusto nilang maging dishonest at ayaw nilang maging transparent sa issue na iyon, mailalahad talaga natin yung kanilang totoong kulay. Okay, makakaasa po kayo na yun pa rin ang gagawin ko. Let's just take it one at a time. Marami pong nakapila dyan. Tubig, excise tax, mga ibang project.
Pero other than that, maganda naman ang nangyayari sa ating munisipyo. Sinabi ko sa ating mayora at I think nasa-sense din ito ni Governor, Vice Governor at ating Congressman Go, LPGMA. Lahat nga ng mga ginagawa nila, puro positive eh. Yung mga video na ginagawa ko kasi mas maganda talaga kapag positive. Kapag wala naman akong magagawa doon sa ginagawa nila, bakit naman ako magne-negative? Puro positive, kaya nga pinopromote ko sila eh. Yung programa ni Gobernador na libre lahat, walang malabo ang mata sa bayan natin, prinomote ko. O di ba? Ang daming nakuha na positive na views at ang ganda ng image. Di okay. Yung tulay natin, sabi ng iba, dapat siraan ko daw si yung ganito, ganyan. Dapat ko daw siraan yung mga tao. Bakit daw ang ganda ng ng tono ng pag sinabi kong matatapos na? I-encourage mo na tapusin ng December 2025. Sinabi ng DPWH, December 2025 yung matapos. Alam nga naman, i-bash mo pa. Meron bang magagawa yung nega kapag gumawa ka pa ng nega na post? Sa tingin mo ba, may encourage yung tao? Hindi. At least kapag sinabi mong December 2025 at yun ang sinabi nilang December 2025, at least may encourage sila. At least kapag hindi nila natapos ng 2025, meron na silang, may pananugutan sila sa public kasi sila mismo yung nagsabi ng December 2025. In the meantime, pabayaan natin silang gumawa ng trabaho nila para ma-encourage sila na gumawa ng trabaho. Kaya maganda positive. Kapag nine-negative mo, hindi matatapos yan. Kaya ganun din. Kaya in-encourage natin, actually positive yan. Kaya LPGMA congressman, kasi yung nabigay ng 200 million at matatapos na daw ng 2025, sabi ng regional DPWH. Di okay, ibalita natin na matatapos na. Good news yan. Abangan na lang natin kung matatapos talaga sa 2025. Dahil kapag hindi matapos sa 2025, doon tayo mag-iimbestiga kung bakit hindi natapos. Kaya nakataya yung pangalan ng mga contractor niya yan. Kasi silang may kasalanan kapag hindi natapos, kaya ako sila binidyo para meron na silang social contract sa atin na akala ninyo puro positive pero syempre natataya na rin ang pangalan ninyo. Puro positive, pero kapag hindi nyo tinapos, kayo rin ang magiging kawawa kasi kayo ang may kasalanan. Ganon din yung mga sinasabi na kapag positive naman, libre naman, di naman gumastos yung ating bayan, kaya nung merong cold storage, okay lang, libre naman, galing sa DA, di tingnan natin kung magagawa o hindi. Di kung nagawa, di okay, kung hindi, di hindi. Kaya nung last session, tinanong ko kung kumusta, kung nagawa na o hindi. Hindi ko alam yung sagot. Kung magagawa o hindi, or kailan yung timeline, di ba? Or kung hanggang salita lang tayo. Pero at any rate, ginawa natin yung best natin na magagawa natin at this point. Kasi wala po talagang magagawa kapag bad vibes ang sinasabi natin. Maganda po kapag positive vibes at puro positive. Ina-encourage natin kasi sa totoo lang, i-assume natin na good intentions lahat. Kapag nagkamali sila, doon na lang natin sila papanagutin. Alright? Hindi maganda na parati natin silang siraan. Kaya yung mga chismosa sa paligid na yan, sa totoo lang mga kababayan, ang dami nagchichismis sa akin, ang dami masyadong chismosa sa bayan natin. Puro bad vibes ang sinasabi sa akin, ayokong patulan. Dahil hindi po productive yan. Palibasa kasi itong mga to, hindi ko alam. Puro chismis ang ginagawa. At try nyo magtrabaho sa isang private na kumpanya, boss. Kapag ganyan ang ugali ninyo, attitude nyo sa trabaho, puro chismis, puro nega, tatanggalin kaagad kayo. Ganon din dapat ang attitude natin sa public service, sa public government. Dapat po positive tayo kasi yung magagawa natin, action, magagawa lang talaga kapag positive yung mood natin. Alright? Kapag yung garapalan lang talaga na hindi sumusunod sa process, yun yung atakihin natin. Kapag garapalan talaga na hindi nila na-meet yung pangako nila, doon natin sila atakihin. Alright, in the meantime, maganda po lahat ang trato ng tao sa akin dito sa ating bayan. Maayos si Gob, maayos si Vice Gob, maayos ang congressman natin, LPGMA, maayos ang congressman natin, Christopher Go, mami niya, daddy niya, na-meet ko last time. Maayos sila, napakabait na tao. Itong mga chismosa na to, kung ano-anong pinagsasabi, kung ano-ano mga sinasabi ninyo. Pero i-assume natin na maganda ang intention ng mga tao, alright? Dahil mabait naman yung mga yan. Anong masamang magagawa kapag kakaibigan mo yung tao, basta hindi mo naman, di ba? Tapos, maayos. Yung mayor natin, maayos. Nakausap po siya ng maraming beses naman. Maayos naman. Hindi naman niya ako pinapakialaman. Di okay. Di ba? Ganon din, mga council natin, yung mga staff natin sa SB. At secretary ng SB, okay din. Walang problema. Lahat sila maayos. Kaya, professional. Kaya sobrang grateful ako sa kanila, kaya hindi ako nag-hire ng ibang staff eh. Kasi bakit ko naman sila tatanggalin or bakit ko naman sila i-replace o magdadagtag ako ng tao, napakagastos pa. Gagastos ka pa ng iba, kung umaayos naman sila. Tingnan natin kung sinabotahe talaga nila ako, doon kami magkakasukatan. Talagang mawawala sila sa pwesto. Ganon din, kaya lumalaban lang ako kapag public hearing. Kapag debate talaga sa session, makikita nyo, doon ako lalaban kasi yun lang naman yung tamang lugar para lumaban eh. At ganoon din sa public hearing. Lalaban ako sa pamamagitan ng pagtatanong.
Tatanungin ko dapat. At kapag hindi niyo ako binigyan ng chance na lumaban, tama naman na lumaban, doon talaga ako magrereklamo. Ngayon, nagrereklamo tuloy ako ngayon. Nagla-live tuloy ako dahil dapat mong tanungin. Bakit ayaw mong matanong? Yun lang nga yung tsansa na ipaliwanag ko sa taong bahayan, yung katotohanan eh. Totoo ba talaga na wala tayong pera? Hindi nga. 21 million lang daw yung pera natin. Hindi binanggit yung excise tax. Diyos ko dahi. Hindi, gusto ko sa ring tanungin yung mga ibang proyekto na pinaglaanan eh. Hindi ko alam. Magre-retire na ata si Bossing. May stress siguro. Na-stress. Na-stressful talaga kapag hindi mo nasusunod yung sarili mo. Gusto mo magsilbi sa taong bayan, pero... Ay, nako. Alam nyo mga boss, kung anong panig man kayo ng partido, administrasyon man, or kayo yung may pangarap na maging mayor sa susunod sa bayan natin, mas maganda po na policy na huwag masyadong politika ang laban natin. Mas maganda po na maging honest tayo sa pag-communicate natin sa taong bayan at kung ano talaga ang gusto nila, ibigay natin. Huwag natin masyadong pigilan. Kasi meron din akong narinig niyan, hindi ko rin gusto nilang ilabas ko yung issue na yun, pero bahala kayo dyan, away nyo yan eh. Pero sa totoo lang, merong gustong mag-distribute ng probinsya na bigas. Project ng probinsya yun. Tinanong ko, meron bang obstacle na gawin mo yan? Legal obstacle pag gawin mo yan na walang cooperation ng mayor? Sabi niya, wala namang legal obstacle. Di gawin mo yan. Walang problema. Bakit ayaw mong gawin? Di ba? Di kung gusto mo pa rin gawin, wala namang legal obstacle yung cooperation ng mayor. Di gawin mo, walang problema. Gawin mo sa isang private na lugar, sa isang private na bahay. Kung ayaw kang bigyan ng permit sa center, di gawin mo sa private na bahay o gawin mo sa opisina ko, no problem. Basta mas maraming ma-deliver tayong service sa taong bayan, i-deliver natin. Wala akong pakialam kung ano mang political side mo. Yun din ang sinasabi ko kay Mayor. Kung meron kang gustong gawin, Mayor, di gawin mo lang, walang problema. Susuportahan kita, puro good vibes. Yung mga video ko nga about sa mga project natin sa local at saka lahat ng project natin dito sa probinsya natin, puro good vibes. Mapopromote ka, sisikat ka pa. No problem. Kung maging magtutulungan tayo ng ganyan, no problem. Hindi ko naman guguluhin yun eh. I-encourage ko pa nga para ma-promote yung bayan nating sumikat at madaming sumusuporta sa atin. Kaya tingnan nyo yung PCSO, ang babait nila ngayon. Ang bait nila, di ba, naimbitahan pa nila ako dahil syempre, kung sikat ka, kung minsan, kung sumisikat ka ng konti, maraming gustong agency na makipagtulungan sa'yo. Maganda na ipasikat natin yung bayan natin para maraming magawa sa bayan natin. Dapat puro positive. Huwag nating pabayaan na yung kung ano-anong pwedeng pumigil natin dahil meron tayong plano sa susunod na eleksyon. Huwag po sana mangyari yun. Ganon din, ine-encourage ko kung sino man yung nandyan sa office ni Gobernador ngayon, kung meron kayong gustong project, huwag niyong isipin na hindi nyo magawa yung project ninyo. Gawin nyo lang yung project ninyo. Ine-encourage ko po, gawin nyo lang po. Huwag kayong magpapigil kahit kanino. Kung sa tingin ninyo, hindi dapat kayo pinipigilan, gawin nyo lang po. Nasa inyo ang suporta ko. Sasamahan ko pa kayo tulad ng ginawa ko sa Mata. Nakapromote pa kayo. Ang daming nanonood sa social media. Ang ganda-ganda ng image ninyo sa mga kababayan natin. Huwag nating pigilan yung mga ganyang serbisyo. Ang bottom line lang is, deliver ng serbisyo. Good vibes, good vibes, good vibes, good vibes. Positive, positive, positive. Ipopromote ko kayong lahat. Alright? No problem. Andito ka man sa side ng politika na ito, kaaway man kita dati o nung kumpanya o hindi, kakampi man kita nung kumpanya o hindi, walang problema. Ipopromote ko lahat yan. Puro good vibes. Yung tono, good vibes. Promotional. Para ang lahat ng nangyayari sa bayan natin at probinsya, puro good vibes. Magkakaibigan tayong lahat. No problem. Pero ito lang ang reklamo ko. Kapag meron ng inquiry at debate sa session at public hearing, kapag sinabi ko na umupo ka dyan para matanong kita ng specific at sumagot ka sana ng specific, huwag kang umiwas at huwag mong sabihin na hanggang alas 3 ka lang. Alright? Dahil yun lamang naman po ang tanging pagkakataon kung paano ko naman madidiscover yung mga information na yan. At para maliwanagan din yung taong bayan, para magkaalaman na talaga. Kasi kung hindi, saan pa ba ang avenue natin maayos na malalaman yung mga bagay-bagay na yan? Saan pa ba? Ayaw nyo namang ibigay yung information pag tinatanong kayo. Alangan naman na nagchichismisan lang tayo, hindi po ba? Kaya dapat manggaling mismo sa bungangan ninyo yung totoong sagot. At sana sumagot kayo, wag sana ninyong iwasan yung tanong. Kaya ang gawin ninyo sana, ine-encourage ko kayo, try ninyong maging honest. Sumagot kayo ng specific at diretso at honestly. Kung meron kayong pangarap sa susunod na eleksyon, ito po yung maganda na i-build up ninyo yung sarili ninyo para makita ng taong bayan yung totoong kulay ninyo. Okay? Alright. Okay na yun.
Chance nyo na po ito. Kaya nga iniisip ko, kung sino man yung kampi ni Mayora ngayon, kung sino yung manok niya next election, kasi last term niya na ngayon eh. Or yung mga ibang tao na nangangarap ng karir dito sa munisipyo natin, huwag nyo na ako isama dahil hindi ako nangangarap. Kaya gusto ko lang na, na mag-focus sa trabaho ngayon dahil napakasarap ng pakiramdam na nagawa-gawa mo yung trabaho ninyo. Gusto ko po kayong i-promote na pareho. Pareho po. Si Mayora, yung manok niya, yung kalaban niya, o yung manok nila, lahat kayo, gusto ko kayong i-promote. Mag-unahan kayong magbigay ng serbisyo at ipopromote ko kayong dalawa, pagalingan kayong dalawa, para good vibes yung bayan natin. O, ang makikinabang, yung taong bayan, hindi ba? Ganon din, yung mga tao sa munisipyo, gawin lang natin yung tama. Wag masyadong push back. Hindi magandang yan, kasi ang nangyayari ngayon, tingnan nyo ngayon. Kapag nagpo-push back kayo at dinidiskartehan ninyo ng hindi tama yung process natin, kayo ang napipaint na hindi pogi online. Pinapanood tayo ng mga kababayan natin sa susunod. Gagamitin ito laban sa inyo. Sasabihin sa inyo, nangako sila ng libreng prangkisa noon, tapos sila rin mismo ang humarang ng libreng prangkisa. Ano ba talaga, sirs? Mga pangako na napapangako, yung mga ganun, gagamitin laban sa inyo. Pero pwede nyo i-take advantage tong opportunity na ito, na magamit ninyo, at least sasabihin niyo sa next election na, alright, nagawa namin yung pangako namin, sinuportahan namin si Atty. Harold Respicio, ang pogi ninyong lahat. Ganon din sa mga SB natin at yung mga nangangarap na maging SB rin sa susunod. Sabi ni Andrea Leona Sunga, hi boss. Hey girl, how are you? Alright. Ato El Manawil, hi Idol Attorney Panig sa Katotohanan. Okay. Oy, dito daw si Christian Jose. Sana maaga naman mag-open tubig dito sa Turod, Attorney. Maaga pasok ng dapat 5 AM. Sana may tubig na. Next issue natin yan, Christian Jose. Baka i-promote yan ni SB Barangan. Kasi sabi niya sa akin kanina, i-next natin yung tubig. Sabi ko, sige sir, ikaw mag-sponsor. Yee! Kung hindi niya i-sponsor, i-agenda natin yan next time. I-hearing natin, tingnan natin kung anong sagot ng ating mga tao sa tubig. Nomer Fernandez, Idol, sana nakapagpa-fix ako sa iyo. Yung mga gustong magpa-fix. Maraming pumupunta sa office. Kanina may nagpunta sa office, nag-drop by lang. Akala ko maraming pumupunta po sa office para magpa-picture lang. Okay lang. So kahit na sino po, kapag nandyan ako sa office, pwedeng magpa-picture. Pwedeng magpayakap, magkamay, magbeso-beso. Alright? Bawal lang yung kiss sabay hug. Ito, sabi ni Atina Adnarim Gana. Sikat na ang bayan nyo, Attorney Vice, at mas lalong sisikat kung lahat ng kasama nyo sa konseho magde-deliver ng tama. Tama! Kung lahat magde-deliver lang kasi tayo. Sama sa konseho, lahat ng public employees sa munisipyo, lahat ng admin, si mayor, kalaban, kakampi, governor, congressman, basta mag-deliver lang tayo, good vibes yan, promise. Ang sarap kaya gumawa ng video na good vibes. Wala kang kaaway. Feeling ko masarap kaibigan itong si Mayor Anago ng San Mariano kasi 2 beses ko na siyang nakita ng personal. Grabe, ang sarap niyang kausap. Sabi na lang nating Gregarious. Gregarious bang tawag doon? Hindi naman Garulus, no? Parang maayos siyang kausap socially. Masarap siyang kachika-chikahan. Yun, maayos siya. Itong mga tao na to, masarap naman kaibigan na to. Basta good vibes lang. Huwag lang masyadong garapalang harang dahil kapag garapalang harang, hindi maganda. Ito sama, Ana Marie Alonzo, Boston. Sana matuloy na yan, attorney. Yun nga, sana matuloy. Ito, maganda yung suggestion ni Jerwin Guillermo. Dapat yung mga more than 4 years consecutive ang malibre ang franchise para makontrol yung franchise. Para hindi unfair sa matagal nang nagre-renew. Yun yung mga input na gusto kong marinig. Positive. Gusto nilang paring matuloy yung franchise pero naglalagay siya ng specifics para ma-improve yung ordinance. Yun yung gusto natin. Hindi yung nagsasabotahe ng hearing. Sige po, okay na po yan siguro. Pa-shout out Idol from Malalatang Grande Reyna Mercedes. Yay! Shout out din pala sa mga taga-Gibang. Gibang, taga-Gamu. Last time bumisita sila sa office ko.
At mga taga Maynila, alam nyo na, yung mga taga Gamu, kampi man kayo ng admin o kalaban ng admin, lahat po ay welcome sa office dahil lahat kayo sa mata ni Attorney Harold Respicio ay kaibigan ko. Yehey! Admin man kayo o opposition, magkakalaban man tayo directly or indirectly o magkakampi tayo nung last election, magkakampi po tayo. Kaya lahat ng ginagawa ninyo na positive, sabihin nyo lang sa akin at wow, ganda ng effect na yun At ipopromote natin yan, makukuha nyo po yung aking suporta. Ipopromote natin, promise, positively. Kaibigan tayong lahat, okay? Huwag lang sa harap-harapan ko na gumawa kayo ng kalokohan dahil kapag naapektuhan ng bayan ko, call out ko kayo tulad ngayon. Apple Joy Limbawan, ang hirap ng tubig sa Reyna Mercedes, abala po sa papasok ng trabaho school. Kung hindi po madumi, mabaho. Totoo yan, kahit ako dito, kaya kung minsan, nakala ko, yung tubig na pinapaligo ko, parang hindi magandang amoy. Kung minsan pa naman, iniinom ko. Idol, shout out dito sa Gian. Watching from Buena Vista, Quezon. Yeah, buddy. Okay, sabi ni Romel Lasiste, may hangover pa sila, sir. Okay lang, kahit may hangover, okay lang yan. At least nag-a-adjust lang tayo. Maset lang natin yung tone ngayon. Maganda naman na ibigyan natin sila ng benefit ng goodwill ngayon kasi so far naman maayos silang lahat, promise. Maayos silang katrabaho, promise. Except yung kanina lang. Ayoko lang nagarapalan sa harap-harap ko na isa-sabotage mo, i-undermine mo yung process. Hindi pwede. So far maayos po sila. Kung at the end of the day, ayaw nilang bumoto para sa mga gusto natin, di wag, okay lang, at least malinaw sa taong bayan na pag-usapan natin ng maayos at nalaman nila kung sino yung kumokontra sa boto. Hello, bye! Shout out na Paco Grande! Hey! Shavin Diaz on shot. Oy! Thumbs up! Yeah, buddy! Good evening, attorney. Si Abante, wag niyo pong paupuin, sir. Si Comelec. Si Chairman Georgie ang kausapin mo dyan, idol. Chairman George. Kumusta na kaya si Chairman George? Kaawa ko naman si Chairman George. Kung ako nasa lugar niya, maawa ako na may stress din ako. Kaawa naman. Pero sir, Chairman Georgie, sports lang, bro. Kasi hindi pwede na mangyari ulit next time to. Okay lang naman sa akin na na chill-chill lang tayong dalawa, pero next time hindi pwede na magkadayan tayo ulit. Kaya dapat mangyari yung Section 31 ng automated election law. Dapat nakikita ng mga watcher yung mga balota habang binibilang. Kaya important na i-shoot muna sa ballot box at buksan yung ballot box at the end of the day, saka mo lang bilangin at ipakita mo sa mga watcher habang sinushoot doon sa technology ng counting. Mahalaga po yun. Next election, dapat mangyari yun. At kapag si Chairman Georgie pa rin ang commissioner, baka hindi niya gawin yun. Baka! Kapag yung mga commissioner pa rin ang nakaupo ngayon, baka magkakaroon ulit tayo ng dayan sa susunod na eleksyon. Huwag kayong pumayag na mangyari yun, ha? Medyo matagal-tagal pa yun, pero huwag kayong pumayag. Kasama ko kayo, nalalabanan natin yan hanggang sa huli. Dahil presidente ang iboboto natin doon. Yung kinabukasan ng bansa natin sa susunod na 6 na taon after 2028, yun ang magbobotohan natin ng 2028. Ngayon, yung binoto ninyo nung 2022, masaya ba kayo? Pa-shout out, VP! Isa po ako sa dialysis patient ng taga Reyna Mercedes. Yeah, buddy! Alright, nice one, girl. Be well. At maganda pala, last time, merong magandang nangyari last time, nung Tuesday. Maganda yung ang tawag doon is Jubilee para sa mga government officials ng province natin. In-invite yun ng Bishop Antonio Bill Antonio ng Ilagan. At lahat ng pari ay pumunta doon. At lahat ng provincial officials dito, kasama na yung congressman, na doon si Governor Rodito Albano, Boji D, Congressman, Kiko D, Vice Governor, si Ino D, ano ba siya ngayon, Mayor o Congressman? Andun sila, at yung mga Mayor, Vice Mayor, at saka mga konsel, ang ganda ng mensahe. Nakakatawa si Governor, ang ganda ng speech niya. Nakakatawa, grabe talaga magpatawa si Gob.
At saka ang ganda rin ng speech ni Boji at saka ni Mayor. Liga ng mga mayor ng probinsya natin, ang president, si Mayor Anago, maganda rin yung speech niya. Maganda rin yung speech ni Vice Gov, Kiko D. Maganda rin. Nakakatawa yung kay Governor, maganda yun. Ang mensahe po ng Jubilee, ang ibig sabihin daw ng Jubilee ay pagpapatawad ng mga utang at pagbabalik ng mga lupain. Reset, the grand social reset, sabi nila. Totoo po yan. Yun po ang ibig sabihin ng Jubilee. At applicable yun sa ating gobyerno natin. Dapat i-reset natin ang gobyerno rin natin. Para sa akin, ang ibig sabihin lang natin yun ay i-reset natin yung relasyon natin sa isa't isa, mga gobyerno. Yung nakaraang eleksyon, kung ano man ang nasabi natin sa isa't isa, kung nag-aaway tayong lahat, kalimutan na natin lahat yun. Yung utang natin na sama ng loob, wag na nating ibalik. Pass is pass, kumbaga. Kung gusto nating may magawang tama, ang tanging paraan lang para makagawa tayo ng positive sa province natin at sa ating mga sariling bayan ay maging good vibes tayo. Kaya maganda yung message ng Jubilee kasi noong unang panahon, papatawarin mo talaga lahat ng utang para ma-reset yung economic at social state ng kanilang society noon. Kaya ire-reset nila yung pagmamayari ng lupa at saka pagkakautang para hindi magkaroon ng revolusyon, hindi sila mag-away-away. Magkaroon ng reset socially and economically yung mga tao. Ganon din para maging productive yung kanilang ekonomiya at society. Ganon din sa gobyerno natin. Dapat may grand reset din tayo ng samaan ng loob. Pass is pass. Huwag na nating isipin lahat yun. Tapos na yun. Kahit totoo man yung reklamo natin sa isa't isa, hindi na po ito ngayon panahon para ibalik ulit at magnegatiban pa tayo sa isa't isa. Maganda po yun. Mag-focus po tayo sa positive na pwedeng mangyari sa ating bayan at sa ating probinsya. Magmahalan po tayo, maging positive po tayo kapag may mga programa po tayo, suportahan po natin ang isa't isa at ipresenta natin in good vibes. Dahil ang bad vibes po, counterproductive po yan, walang magagawa na tama. Kaya kung panig ka man sa ganitong partido na may pangarap next term o kalaban, magkakaaway man o hindi, i-reset nyo na po. Mag-focus po tayo sa pagbigay ng good vibes at positive na serbisyo sa taong bayan. Maganda po yun. Maganda po yung message ni Bishop William Antonio na Jubilee of Government Officials. Maganda rin po yun. Pwede rin mo ring i-interpret yun ng Jubilee ng ating society actually. Ang Jubilee din para ibig sabihin i-reset din natin yung taong bayan. Panahon na din na pagsilbihan natin yung taong bayan, hindi ba? Patawarin natin sila sa kanilang, kumbaga panahon na i-reset natin at ibigay naman natin, ibuhos naman natin lahat sa kanila yung meron tayo ngayon. Maganda yun. Grand reset. Kalimutan na natin ang politika at nakaraan at mag-focus tayo sa trabaho. Napakasarap kaya ng feeling kapag ginagawa mo yung trabaho mo. Napakasarap ng feeling kapag ginagawa mo yung trabaho mo. Promise. Ang benefit ko lang na nakukuha sa pwesto na ito is masaya ako araw-araw dahil ang trabaho ko parang art. Ang sarap po ng feeling na nagagawa mo yung trabaho mo na ayon sa gusto mo, sa sarili mong oras at sa sarili mong paniniwala at sarili mong prinsipyo. Para siyang art. Isa siyang art. Actually, wala namang ibang purpose ang buhay natin sa mundong ito kundi mamuhay na merong beauty and art. And there is beauty in doing things right. Just for the sake of doing things right. Not for anything else. Not for serving people. Not for charity. Not for anything else. Not for others. Not for a greater being. But just for the sake of doing it right. There is great beauty in that. Napakasarap ng feeling na yun at doon ko nakukuha yung satisfaction ko. Maganda po gumawa ng isang bagay na gawin mo lang na tama. Kaya nakakalungkot po kapag nakikita ako ng isang public official na hindi nila nasusunod yung kanilang konsensya, puso at isip. Ano kayang klaseng buhay ang buhay na kanilang ibinuhay at ang binuhay nila sa buong buhay nila. Nakakalungkot isipin yun kapag hindi mo nasusunod yung sarili mo. Lalo na kapag ang sinusunod mo rin, yung ano din, yung isang bagay din, kapag yung sinusunod mo ay yung masamang konsensya mo tulad ng excessive greed sa material na bagay, kapag materialistic ka, kapag ikaw ay slave na rin ng material na bagay, ng mga makamundong bagay-bagay na ito, nakakalungkot yun. Dahil lahat ng ginagawa mo sa buhay, para lang ipayaman mo ang sarili mo o makakuha ng material advantage. Nakakalungkot din yung buhay na yun. Dahil hindi ka talaga totoong malaya. Sabi nga nila, pumasok ka sa mundong ito na wala ka, mamamatay ka, na wala ka rin, para kang tanga, na wala kang ginawa sa buong buhay mo, kundi mag-accumulate ng material na bagay. Pero anytime na mawawala ka rin, sino ang na-scam? Ikaw din. So, ang dapat i-enrich mo sa buhay na ito ay yung sarili mo, yung nasa loob mo, yung pagkatao mo, yung isip mo, yung puso mo, yung konsensya mo, at yung beauty sa paligid mo. Maganda po yun.
at nakukuha mo lahat ng satisfaction na iyon kapag lahat ng ginagawa mo sa mundong ito ay sang-ayon sa sarili mo lang na utak. Walang ibang impluwensya, sarili mo lang na puso. At hindi ka nakokontrol ng materialistic na bagay. At marami kang makikitang kagandahan sa buhay na ito. Maraming maganda sa pamilya, sa paligid, sa binabasa mo, sa iyong salita, sa iyong puso. Marami po yun. Anyway, kung saan na tayo napupunta. Oy, BM, kung ayaw ng mga toda na libre, ayusin mo na lang yung tax ng tobacco farmer. Tama ka. Kung ayaw nila, diwag, di ba, boss? Makmak. Next time natin ayusin yan, boss, kasi medyo malaki-laking pera yan eh. Alright. Tax ng tabako. Yehey! Malapit na tayo dyan, boss! Alright, okay na po yan. So magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa panonood ninyo ngayong gabing ito. At sana ay makasalumuha po kayo sa susunod. Abangan nyo lang po, marami ang nangyayari dito sa aming bayan. Lumalabas po sa mga cuts na lumalabas dito sa page ni Attorney Harold Respicio na hindi ako nagme-maintain. At sila rin ang nag-edit at hindi ko nakokontrol. Yun. At kapag merong mga maganda at spicy na developments, ila-live ko na lang next time. Alright, magandang gabi po sa inyong lahat. Sana masarap ang dinner ninyo ngayong gabi na ito para masarap ang inyong tulog. Sana malakas ang electric fan at malamig ang aircon at sana walang daga sa kwarto. At sana meron kayong kayakap ngayong gabi na ito para masarap ang inyong labing-labing at after 9 months ay meron na kayong bagong baby. Alright, magandang gabi po sa inyong lahat and thank you so much. I love you! Mwah!